Minamahal tayo pong lahat ay tumayo at samahan po ninyo kung manalangin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, ang maglangis, magpala sa kanyang mga banal na salita. Let us pray. Hallelujah. Dakilat mapagpala po naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Your name is above in every other name. There is Jesus. There is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in Thy name. We believe in Thee, there is Jesus. We trust in Thee, there is Lord. Leading prayer for our beloved and honorable pastor. In the mighty name of Jesus, Lord, we pray, anoint the words, O God, put Thy words in my mouth. In the mighty name of Jesus, they must have doubts, they must have unbelief, they must have destruction. Cast out right now and bind the power of darkness in Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord. Minamahal, malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Luwalhatiin ang dakila at mapagpalang pangalan ng ating buhay ni Diyos. At bago pong lahat, mga minamahal, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect and cherish the blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved parents in the Lord, beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Will D. Almeida, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, to their beloved children, whole blessed Almeida family, sa lahat po ng mga anak, apo, at manugang ng ating kagalang-galang na pastor, ay patuloy po nating pinapaabot ang ating mga minamahal paggalang at pagmamahal sa mga anak ng ating mga magulang sa Panginoon. Mga minamahal pagkatunay sa kasalukuyan, sila po ang namamahala sa iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't gayon na lamang po mga minamahal na atin po silang ipag-pray, atin po silang ipanalangin upang ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay patuloy silang pakalangisan at sa bawat desisyon na kanilang isasagawa ay magdulot po ito ng pagpapala sa kabuuan ng banal na iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At sa oras nito, mga minamahal, hindi po natin sayangin ang pagkakataon sapagkat napakabilis ng ikot ng ating orasan. Amen. Talagang 30 minutes na lang yung natira sa akin. Mahirap naman po nating madaliin masyado yung pagkain, mga minamahal, dahil baka maimpatso tayo at hindi tayo matunawan. Kaya we need, mga minamahal, much time para po i-discuss ang salita ng ating mahal na Panginoong Kristo. Mga minamahal, natin pong ihanda ang ating pong mga ballpen, ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia, lalo tigit sa lahat, ihanda po natin ang ating mga sarili, and let's talk about the topic, the standard of the Lord about worship. The standard of the Lord about worship, yung pamantayan ng ating mahal na Panginoon patungkol sa pagsamba, mga minamahal, at bilang anak ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, buhay po natin ang pagsamba, and we are created to worship Him. Amen? We are created to worship the Lord. We are created to glorify Him, to exalt His name, mga minamahal. Yan po ang rason bakit po tayo linikha ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't lubos po nating maunawaan, mga minamahal, na ang Diyos ay may pamantayan sa lahat ng bagay. Say amen. May pamantayan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng bagay. Kaya't bilang anak ng Diyos, na tayo po'y concern, mga minamahal ko, sa kagustuhan ng ating mahal na Panginoong Kristo, narapat na malaman po natin yung standard ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. At unang talata na ating pag-aaralan sa mga oras nito, Aklat ng Mateo, ang Kabanatay 5, ang talatay 23 hanggang talatang 24. Amen. From the book of Matthew, chapter 5, 23, up to verse 24. Amen. From the book of Matthew, chapter 5, verse 23 to verse 24. Therefore, if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother has ought against thee, leave there thy gift before the altar, and go thy way. Amen. First, be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. Amen. Sa Tagalog kayo po. Dito po sa Aklat ng Mateo, Kabanatay 5, mga talatay 23 at 24.
Kaya't kung inihandog mo ang iyong hain sa dambana, at do'y maalaala mo na iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo at yumaon ka ng iyong lakad. Makipagsundo ka muna sa iyong kapatid, at kung magkagayon ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At nawa, sana po'y meron tayong mga Biblia at sumunod po tayo sa pag-aaral ng salita ng mahal na Panginoon. Yung Book of Matthew, chapter 5, verse 23 and 24, these verses emphasize the importance of reconciliation with others before worshiping God. Ito pong talatang ito, mga minamahal, ay mariin na ipinapaunawa sa bawat isa sa atin ang kahalagahan ng pakikipag-ayos, mga minamahal, sa iba bago tayo dumako sa ating pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Ina po yung sinasabi, mga minamahal, na don't go to church before you go to Jesus. Don't go to church before you go to Jesus. So ang talatang ito, mga minamahal, mariin na ipinapaunawa at ipinapaliwanag sa atin na napakahalaga na before tayo dumalo, before tayo pumunta sa ating banal na gawain, mga minamahal, atin po munang i-examine ang ating sarili. Siyasatin ang ating mga sarili, mga minamahal, kung meron po bang conflict in between sa ating relationship, mga minamahal, sa ating kapwa-tao. Ano po ang sabi ng Biblia? 5 verse 23 and verse 24 ng Book of Matthew. Ano pong sabi ng Biblia? Kaya't kung inihahandog mo ang iyong hain sa dambana, at do'y maalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo at yumaon ka ng iyong lakad. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid, at kung magkagayon ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. Mga minamahal, we need to search our heart before we go to church. Say amen. Say amen. Bago tayo lumabas sa ating mga tahanan, mga minamahal, atin po munang suriin, siyasatin ang ating mga sarili, mga minamahal. Baka meron tayong kagalit, baka masama ang ating loob, baka meron tayong paghinanakit, baka tayo po'y nagtatanim ng galit, o kaya tayo po, mga minamahal ko, ay may kagalit na tao. Sabi ng Biblia, mga minamahal, huwag muna nating ihandog ang ating mga handog, yung pinaka-espesyal na handog na maaari nating maihandog sa mahal na Panginoon, walang iba kundi ang ating sarili. Ang tawag po dyan ay living sacrifice. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na. Yan po ang pinaka-espesyal na handog, mga minamahal, na hinihintay ng mahal na Panginoon. Ang pinaka-espesyal na handog sa lahat ng handog, na pinaka-asam-asam ng ating pinakamamahal na Panginoon, ay walang iba kundi ang paghahandog natin ng ating mga buhay, paghahandog natin ng ating mga sarili sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Bagamat ang buhay na ito ay sa Kanya nagmula, nararapat din naman natin itong ialay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang sabi rito, mga minamahal, if you go to church unreconciled to someone, you are not in the right state of heart to offer a worship to God. Kapag ikaw ay pupunta daw ng church na unreconciled, ibig sabihin, hindi ka nakipag-ayos. Dahil minsan meron pong conflict of relationship, mga minamahal. Minsan nagkakaroon tayo ng mga minamahal, hindi pagkakaintindihan kung kani-kani naman minsan, mga minamahal, sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating mga loved ones, sa ating mga kapitbahay, maging sa ating mga kasama, sa ating mga tahanan, mga minamahal. Nagkakaroon po minsan ng unreconciled, mga minamahal. So ibig sabihin, ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon, before we go to church, mga minamahal, siyasatin natin ang ating mga sarili, at kung may mga taong meron tayong sama ng loob, meron tayong hinanakit, o kaya meron tayong taong nasaktan sa ating mga sinabi, sa ating mga ginawa, mga minamahal, ihakbang natin ang ating mga paa. Dahil sabi ng Biblia, before we offer any kinds of offering in God's altar, mga minamahal, tayo po muna ay pumunta doon sa mga tao kung saan nagkaroon po tayo ng kasamaan ng loob. Say amen. Hindi po pala
Ayon po sa standard ng mahal na Panginoon, hindi po niya ipinapahintulot. Everybody shout, praise the Lord. It is forbidden sa ating mahal na Panginoon. Ayaw ng Diyos. Hindi po kalooban ng ating mahal na Panginoon na tayo po'y sasamba na meron tayong samaan ng loob. Amen. Amen. Ayaw ng mahal na Panginoon na tayo po'y sasamba na meron tayong hinanakit. Say amen. Ayaw ng mahal na Panginoon na tayo po'y dadalo, na tayo po'y nagtatampo. Bakit po mga minamahal, ang ating handog ay magiging walang kabuluhan. Ang ating pagsamba ay magiging walang silbi. Ang ating pagpupuri ay magiging walang pakinabang sapagkat tayo po'y naghahandog ng handog na mayroong kapintasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag tayo po'y sumamba na may sama ng loob, kapag tayo po'y sumamba na mayroong hinanakit, mayroong galit sa ating puso, mayroong pagtatampo sa ating mga puso, ang ating pagsamba ay pagsambang isang uri ng pagsamba na mayroong kapintasan. And do you think natatanggapin ng mahal na Panginoon ang handog mo kapag ang paghandog mo ay mayroong kapintasan? Siyempre hindi. Everybody shout, praise the Lord. Ang nais ng ating mahal na Panginoon, kung tayo po'y maghahandog, mga minamahal, dapat ay plantsado ang ating mga puso. Amen. Hindi nga tayo dumadalo kung hindi plantsado ang ating barong ang ating long sleeve, ang ating pong mga blouse, ang ating mga palda. Nagsusumikap tayo na bago tayo dumalo, kailangan plantsado ang ating suot. Say amen. Kahit po yung ating mga panyo, pinaplansya natin mga minamahal. So kung tayo po ay concerned na plantsado ang ating damit, dapat concerned din po tayo na ang puso natin ay plantsado sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng isa nating kapatiran, Brad, di baling hindi plantsado ang damit, basta't importante, plantsado ang puso. Tama po ba yun? Palagi ko hindi rin tama, mga minamahal. Kailangan plantsado ang puso, dapat plantsado din ang damit. Baka habulin tayo ng plantsa kapag mga minamahal, dumalo tayo na hindi plantsado. Okay lang siguro kung talagang walang plantsa. Okay lang siguro kung matiming na walang kuryente. Amen. Amen. Baka sabihin niyo, Brother Joe, pati ba naman yung pagplantsa, pinakikialaman mo pa? Hindi po mga minamahal. Concern lang po tayo dahil siyempre, haharap tayo sa hari ng mga hari. Haharap tayo sa Panginoon ng Panginoon. Haharap tayo sa Diyos na ating dakilang tagapagligtas. Sasambahin natin ang ating mahal na Panginoon. At sa dakong ito, mga minamahal, dito po tayo nakikipagtagpo sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Meron tayong date. At ang ating ka-date, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Siyempre kapag may date ka, magpapaganda ka. Amen. Magpapagwapo ka, mga minamahal. Kailangan, mga minamahal, maayos ang iyong damit. Mabango ka, mga minamahal, dahil makikipag-date ka Ganon din sa ating pinakamamahal na Panginoon. Araw ng linggo, araw ng gawain, tayo po ay nakikipag-date sa Panginoon. Tayo po ay nakikipagtagpo sa presensya ng Diyos dito po sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. At hindi rin po mainam na dadalo ka, gaya ng sinabi ng ating kapatid, okay lang, Brad, basta't importante plantsado ang aking puso, okay lang na hindi plantsado ang aking damit. Hindi po mga minamahal. Mas mainam siguro na dadalo tayo, plantsado ang ating damit, plantsado rin ang ating mga puso. Para pag humarap tayo sa mahal na Panginoon, mga minamahal, amen, tayo po ay maging kaaya-aya sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. So ang sabi rito mga minamahal, you are not in the right state of the heart to offer a worship to God. Once na tayo po ay pupunta sa church, na tayo po ay unreconciled to someone. Kapag tayo po ay hindi nakipag-ayos, amen, nag-away kayo ni Mrs., huwag kayong dadalo na hindi nag-aayos. Meron kang hinanakit sa iyong kapwa, sa iyong anak, sa iyong kapamilya, huwag kang dadalo na meron kang hinanakit sa iyong puso. Amen. Nagsasayang tayo ng oras, nagsasayang tayo ng pera, nagsasayang tayo ng panahon kapag dadalo ka sa gawain ng mahal na Panginoon na meron kang galit sa puso. Kahit kapag ikaw ay nakakaramdam ng galit, mga minamahal, ito na po yung sinasabi na before you go to church, mga minamahal, tayo po muna ay pumunta sa mahal na Panginoon. Hayaan natin na examine tayo ng Diyos. Linisin ng Panginoon ating mga puso. Humingi tayo ng patawad sa mahal na Panginoon. Tayo po ay manalangin na, Lord, dadalo ako. Araw ng bukas, dadalo ko araw ng linggo. Make me holy, there is Jesus. Make me pure, make me worthy, there is Lord. Upang sa aking pagharap sa iyo, tiyak na bagay ng aking pagsamba ay makaabot sa iyong dakilang luklukan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon.
Ang sabi rito, the center of our worship is our heart. Involve palagi ang puso, mga minamahal, sa tuwing tayo ay haharap sa pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Yun po ang number one concern ng ating mahal na Panginoon, yung puso mo, mga minamahal. Pangalawa na lang yung outward appearance natin. Pero yung number one concern ng mahal na Panginoon, yung laman ng puso natin, yung uri ng puso natin. Kaya nga, we need to be, mga minamahal, reconciled to someone bago tayo dumalo. Sapagkat, mga minamahal, kapag may hatred ka, may sama ka ng loob, may hinanakit ka sa kapwa, sa mga taong nakapangutya sa iyo, nakapanikit sa iyo, mga minamahal, dapat ay ihingi mo ito ng tawad. Sapagkat sabi ng ating pinag-aaral, you are not in the right state of the heart. Yung puso mo ay wala sa tamang estado para sumamba sa mahal na Panginoon, mga minamahal, sapagkat malaking hadlang yung galit, malaking hadlang yung ating pagtatampo, malaking hadlang sa ating pagsamba, yung sama ng loob sa ating pong mga puso. Everybody shout, praise the Lord. At yung sentro ng ating pagsamba, mga minamahal, walang iba kundi ating puso. Involve palagi ang puso natin sa tuwing tayo po'y haharap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Matthew chapter 5 verse 8, kindly po, basahin natin. Ang sabi rito, when we worship, make it sure that our heart is pure. Only pure heart can connect to the heart of God. Tanging malinis lamang na puso ang makakakonekta sa puso ng ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin natin ang Biblia. Amen. From the book of Matthew chapter 5, verse 8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Amen. Sino ang blessed? Yung pure heart. Palakpakan natin ng Diyos. Kindly po sa Tagalog. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanata 5, talata po ay 8. Mapapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen. Palakpakan natin uli ang ating dakilang Diyos. Blessed is He that pure heart. Mapalad, mga minamahal, yung merong malinis. Yung malinis na puso, yan ang pusong walang galit. Yung malinis na puso, yan ang pusong walang pagtatampo. Yan ang pusong hindi nagkikimkim ng sama ng loob. Amen? Sapagkat kapag nagkikimkim ka ng galit, nagkikimkim ka ng sama ng loob, ng hinanakit, ng puot sa iyong puso, ang puso mo ay bulok, mga minamahal. Bulok ang puso mo, ha? Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kapag nagkikimkim ka ng galit, ang puso mo ay bulok. O sabihin natin, nabubulok. Everybody shout, praise the Lord. Nagkikimkim ka ng pagtatampo, ng paghihinanakit, mga minamahal, ng sama ng loob, mga minamahal, to someone. Ang puso mo ay, mga minamahal, unti-unting nabubulok. At ang bulok na puso ay hindi kinalulugdan ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Kaya paanong magiging blessing sa iyo ang iyong pagsamba kung sasamba ka sa mahal na Panginoon araw ng Miyerkules, araw ng Biyernes, araw ng Linggo, kung sasamba ka sa mahal na Panginoon, ng puso mo ay bulok. Amen. So that is unacceptable offering sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Make sure that when we worship, mga minamahal, our heart is pure. Why? Because pure heart can connect to the heart of God. Yun lamang po yung makakonekta. Kapag ang puso may bulok, hindi ka makakonect sa puso ng mahal na Panginoon. In the time of worship, para ma-bless ka. In the time of our worship, para ma-feel mo yung holy presence, ma-feel mo yung presensya ng mahal na Panginoon, kailangan connected ka sa puso ng ating mahal na Panginoon. Parang wifi yan eh. Kapag hindi ka connected sa wifi, hindi mo magamit yung internet. Kapag hindi ka, kagaya po yan ng telepono, kapag walang dial tone, hindi ka nakakonect, mga minamahal, hindi ka po makakontak. Ganun na ganun sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya't magtataka, mula ng gawain, matatapos na lang ang gawain, dry na dry yung puso mo. Magtataka ka, matatapos na lang ang gawain, ni isang patak ng luha, wala pang luha na pumapatak, mga minamahal sa mato. Why? Because your heart are not connected to the heart of God. Amen? Importante yun sa ating pagsamba para mabusog ka, maramdaman mong presensya ng mahal na Panginoon, masatisfied ang iyong kaluluwa sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Uuwi ka sa iyong tahanan, uuwi ka sa iyong bahay, ramdam mo mga minamahal ang kapayapaan at kagalakan. Yan ang totoong kayamanan ng mga naglilingkod sa mahal na Panginoon. Yung presensya ng mahal na Panginoon. Amen? Paano mo maramdaman ang presensya ng Diyos kung hindi ka connected sa puso ng mahal na Panginoon? Dahil ang puso mo ay bulok. Nagtatanim ka ng galit ng puot.
ng sama ng loob sa kapwa. Amen? So hindi mo talaga maramdaman ang presensya ng Panginoon hanggang darating po ang time, mga minamahal naman, lalamig ka dahil milya-milya na ang layo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa'yo. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi rito, the element of worship is not about the song that we sing. Amen? Yung elemento, amen, ng pagsamba. This is not about the song that we sing. Kahit anong kanta na iyong kantahin, hindi po kanta ang pinag-uusapan dito, mga minamahal, yung motibo ng iyong pagkanta. Dahil kahit napakaganda ng iyong kanta, kung ang puso mo naman ay hindi konektado sa puso ng ating mahal na Panginoon, hindi mo maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. I-try mong magpuri, i-try mong umawit ng puso mo ay hindi konektado sa mahal na Panginoon. Hindi mo maramdaman yung presensya yung essence ng worship, yung essence ng presensya ng Panginoon. Hindi mo siya maramdaman, mga minamahal, dahil hindi konektado ang puso mo sa puso ng ating mahal. This is not about the song that we sing. This is not about the instruments that we play. It is about the sacrifice that we offer. It is about the offering that we give, mga minamahal. Doon po nabibless ang Diyos. Doon po nalulugod ang mahal na Panginoon. Doon natatouch yung puso ng ating dakilang Diyos. Dahil sa ating pagsamba, yung principle ng worship, mga minamahal, is to touch the heart of God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dapat nasa isip, nakatatak sa isip natin. Dapat nakatatak sa puso natin. Dapat nakaukit sa puso natin. Dapat nakatali sa ating mga leeg, sa ating puso, sa ating pag-unawa. Yung principle ng worship is to touch the heart of God. Dadalo ka dahil gusto mong hipuin ang puso ng Diyos. Atin ka ng Miyerkules dahil gusto mong hipuin ang puso ng Diyos. Dadalo ka ng Biyernes dahil gusto mong hipuin ang puso ng Diyos. Dadalo ka ng Linggo. Magagayak ka ng maaga. Mga minamahal, asikasuhin mo ang sarili mo. Dadalo ka sa gawain because you want to touch the heart of God. Sasamba ka, tutugtog ka, awit ka. Mga minamahal, mangangaral ka ng salita ng Diyos. Yung number one motibo mo, mga minamahal, is to touch the heart of God. Kapag Kristiyano ka, yan ang motibo mo sa pagdalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Make it sure 100%. Uuwi kang galak na galak. Uuwi kang revive. Uuwi kang comfort ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakakalungkot, may mga Kristiyanong galing sa gawain, pero luy-luy ang baga. Amen? Nanghihina, latang-lata, dumalo sa gawain, latang-lata. Dumalo sa gawain ng hihina. Dumalo sa gawain ng lulupaypay. Napaka-imposible. Amen? Sapagkat sabi ng Biblia, ang kalakasan natin ay nasa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Na kapag tayo po'y dumalo, ma-revive tayo spiritually, maluwalhati natin, mapuluguran ng Diyos. Sabi ng Biblia, the joy of the Lord is our strength. Ang kalakasan natin, physically, spiritually, ang kalakasan natin nanggagaling sa mahal na Panginoon. Kapag mapuluguran natin ang Diyos, ibibigay sa atin ng Panginoon ang panibagong kalakasan sa paglilingkod sa Kanya. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. It is about the offering that we give. A contemptible offering is a kind of offering that God rejected. Ayon ng mahal na Panginoon ng handog na may kapintasan. Amen? Automatically yan, i-reject yan ng Diyos. Kapag mag-offer ka ng handog na may kapintasan. Ang sabi rito, the priests in Old Testament, they are in charge to offering that offer in God's altar. Napakahigpit, napakasensitibo ng ating mahal na Panginoon regarding po sa paghahandog sa kanyang banal na altar. Dapat walang patsi, dapat walang dungis, dapat walang kapintasan. Mga minamahal, yung mga priest, they need to make it sure that the offering that they offer, mga minamahal, in God's altar are not contemptible, mga minamahal. That's why they rejected the rejected, mga minamahal. Kanila pong reject yung mga rejected. Kanila pong sinusuri yung mga handog. Kapag ang mga Israelita ay naghandog ng baka, naghandog ng kambing, naghandog ng tupa, dinodouble check ito ng mga priest. Tinitingnan, baka may butas ang tenga, baka may hiwa ang tenga, tinitingnan baka may dungis.
Amen? Ni ultimo, putol na buntot na hindi po katanggap-tanggap sa panahon ng kanilang paghandog. Sinusuri mula ulo hanggang paa yung mga minimal baka na hinahandog. Sinusuri mula ulo hanggang paa ang mga tupang, mga kambing na hinahandog. Sapagkat pag makita po nila na ang kanilang handog ay may kapintasan, ito po'y rinireject ng mga priest. Amen. Dahil alam nila na once na maghandog tayo, mga minamahal na contemptible, handog na may kapintasan, may kasiraan, may diferensya, mga minamahal, hindi po tatanggapin ng mahal na Panginoon. Tingnan mo yung mga high priest in their time. Papasok sila sa Holy of Holies, kailangan sigurado nila na sila'y malinis. Sigurado nila na ang kanilang handog ay magiging katanggap-tanggap sa mahal na Panginoon. Sapagkat kung ang kanilang ihahandog ay marumi at sila na ng handog ay hindi po kaaya-aya sa mahal na, hindi na sila makakalabas ng buhay doon sa Holy of Holies. At ang ginagawa nila, bago sila pumasok, nagtatali ng lubi dito sa kanilang baywang. Amen. Para kung sila'y mamatay doon sa loob, dahil yung kanilang handog ay unworthy, ang kanilang offering ay hindi ka aya-aya sa Panginoon, hihilain na lang sila ng ibang priest dahil hindi naman sila makakalabas. Paano pang makakalabas? Ipatay na sila. Linalagyan po silang ng maliliit na mga bell sa laylayan ng kanilang mga damit. Kung tutunog pa yung bell, ibig sabihin buhay pa sila. Pero kung ang bell ay hindi na tumutunog, ibig sabihin, patay na po yung high priest na naghandog ng handog doon sa loob ng kabanal-banalang dako. Ganon kasensitibo ang paghandog sa kanilang panahon. At ang sabi rito, ang nais ng mahal na Panginoon, walang patsi, walang dungis, at walang kapintasan. Malakay chapter 1, verse 7 and 8. Talon po tayo sa 10. Last verse na po ito. The book of Malachi, chapter 1, verse 7 to verse 8, jump to verse 10. He offered polluted bread upon mine altar, and he say, wherein have we polluted thee? In that ye say, the table of the Lord is contemptible. And if he offer the blind for sacrifice, it is not evil. Or if he offer the lame and sick, it is not evil. Offer it now unto thy governor. Will he be pleased with thee, or accept thy person? Saith the Lord of the hosts. And now I pray you, beseech God that he will be gracious unto us, that he being in your means, that he regards your person, saith the Lord of the hosts. Verse 10, who is there even among you that would shut the door for naught? Neither do he kindle fire on mine altar for naught. I have no pleasure in you, saith the Lord of the hosts. Neither will I accept an offering at your hand. Amen. Sa Tagalog po, mga minamahal kindly. Dito po sa aklat ng Malakias, kabanata ay 1, 7 hanggang 8 at talon sa 10, mga minamahal. Ganito po ang pagkasabi. Kayo'y nangaghahandog ng karumal-dumal na hain sa aking dambana at inyong sinasabi, sa ano namin nilapastangan ka? Sa inyong sinasabi, ang dulang ng Panginoon ay hamak. At pagka kayo'y nangaghandog ng bulag na pinakahain, di kasamaan. At pagka kayo'y nangaghandog ng pilay at may sakit, di kasamaan, iharap mo nga sa inyong tagapamahala, kalugdan ka baga niya, o tatanggapin baga niya ang inyong pagkatao. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo sa 10, o kung mayroon sana sa inyo na magsara ng mga pinto, upang huwag ninyong mapanganingasan ang apoy sa aking dambana na walang kabuluhan. Hindi ko kayo kinalulugdan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ni tatanggap man ako ng handog sa inyong kamay. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Malaking insulto ang ginawa ng mga pari sa harapan ng Diyos because they offer in God's altar a contemptible offering. Amen. Naiinsulto ang mahal na Panginoon pala. Kapag naghahandog ka ng handog na may kapintasan, nasasaktan ang puso ng Panginoon, naiinsulto ang Diyos. Kapag ang ating handog na inaalay sa altar ng Panginoon ay may dungis, may diferensya. Everybody shout, praise the Lord. Ayaw pala ng mahal na Panginoon kung tayo naghahandog ng handog na may kapintasan. Amen. Mas mainam pa siguro, wag na lang maghandog eh. Amen. Kasi kung maghahandog ka lang naman ng handog na may kapintasan,
may insulto mo lang ang mahal na Panginoon, masasaktan mo lang ang Diyos, huwag ka na lang maghandog. Amen. Dahil hindi yun ang handog na kailangan ng mahal na Panginoon. Hindi yun ang handog na ina-expect ng Diyos. Hindi yun ang handog na inaasam ng Panginoon. Ang handog na inaasam ng Diyos ay yung handog na makapagbibigay lugod at luwalhati sa iyo. Dahil kapag mapaluguran mo ang mahal na Panginoon, babalik sa iyo yung blessing. Ikaw din ang makikinabang kapag mapaluguran mo ang Diyos. Ikaw din ang makikinabang kapag malugod ang Panginoon. Ikaw din ang makikinabang kapag matuwa ang Diyos sa iyong handog. Pero ikaw din ang mapapahamak kapag ang Panginoon ay hindi malugod sa iyong inihandog sa kanyang altar. Amen? In verse 7, ano pong sabi ng Biblia sa Tagalog? Kayo ng handog na karumal-dumal. Punto por punto masakit ang sinabi ng mahal na Panginoon. You offer an abomination offering sa harapan ng mahal na karumal-dumal. Ang inyong hinandog sa sabi ng mahal na Panginoon. Kayo ng handog ng karumal-dumal na manghain sa dambana at inyong sinasabi sa ano namin kalilapastangan at sa inyong sinasabi, ang dulang ng Panginoon ay inyong hinamak. Yung word na dulang, that is God's altar. Yung altar ng Panginoon ay banal. Yung altar ng Diyos ay malinis. Ang altar ng mahal na Panginoon ay walang kapintasan. Kaya hindi nararapat na maglagay tayo ng anumang handog sa ibabaw ng altar ng Diyos na mayroong kapintasan. In verse 7, kayo naghahandog ng mga verse 8, at pagka kayo naghahandog ng bulag, pinapakain, di kasamaan, at pagka kayo'y naghahandog ng pilay at may sakit, hindi ba kasamaan? Iharap mo nga sa tagapamahala kung kalulugdan baga niya at tanggapin baga niya ang iyong pagkatao, sabi ng Panginoon ng mahukbo. Amen? Subukan daw po nating maghandog ng pilay, maghandog ng bulag, mga minamahal sa ating mga pangulo, sa ating mayor, sa ating governor, amen, sa mga matataas na nasa kantukulan. Subukan natin maghandog ng pilay sa kanila. Malulugod ba sila? Matutuwa ba sila kung maghandog tayo ng pilay? Siyempre hindi. Amen? Malaking insulto yun sa kanila. Imagine mayor sila, tapos ang ibibigay mong handog bulag, mayor sila, ibibigay mong handog pilay, mayor sila, ibibigay mong handog may kapintasan, may diferensya. Amen? Kung si Mayor nga hindi matutuwa, lalo na ang mahal na Panginoon. Say amen. Di ba? Everybody shout praise the Lord. So ang gusto ng mahal na Panginoon, yung i-offer natin sa Kanya, yung walang dungis. Ang sabi pa nga niya sa mga priest, mas mainam pang isara na lang ninyo ang inyong mga altar. Mas mainam pa na isara na lang ninyo ang inyong mga tabernakulo. Mas mainam pa na wag na lang kayong maghandog. Mas mainam pa na wag na lang ninyong sindihan ang inyong mga insenso. Dahil sabi ng mahal na Panginoon, ang inyong mahandog ay hindi ko tatanggapin. Everybody shout, praise the Lord. Ano pong sabi sa verse 10? O kung mayroon sama, sana sa inyo na magsasara ng pintuan, ay isara ninyo. Upang wag ninyong papagningasin ang mga apoy sa aking dambana nang walang kabuluhan. Hindi ko kayo kinalulugdan, sabi ng Panginoon ng mahukbo, at kailanman ay hindi ko tatanggapin ang mga handog ng inyong mga kamay. So it is rejected sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon ang standard ng Diyos. Amen? Itinuturo natin ito, ipinapaunawa natin ito para alam natin mga minamahal kung ano ang dapat nating gawin bago tayo dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kapag masunod natin ang pamantayan sa pagsamba, mga minamahal, tayo rin ang pagpapalay, tayo rin ang makikinabang ng pagpapala, blessing na galing sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. So ang gusto ng Diyos kapag maghandog kayong the best. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Huwag tayong maghandog ng may kapintasan. Ibigay natin yung the best na pwede nating ibigay sa ating pinakamamahal na. Huwag nating tipirin ang paglilingkod, minamahal. Huwag natin tipirin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Huwag natin tipirin ang pagpupuri sa Panginoon. Huwag nating tipirin ang pagsamba sa Diyos dahil kailanman hindi tayo tinitipid ng mahal na Panginoon. Ha? Tinitipid ba tayo ng Diyos? Itaas po yung kamay yung tinitipid ng mahal na Panginoon. Hindi tayo tinitipid ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Our God, mga minamahal, blessing is more than enough. More than enough. Higit pa sa sapat.
higit pa sa pangangailangan mong blessing ng mahal na Panginoon. Nakita na po kayo ng balde na isinasahod, mga minamahal, sa isang gripo. Yung umaapaw siya dahil punong-puno na. Ganun ang blessing ng ating mahal na Panginoon. At hindi tayo tinitipid ng Diyos. Buhay, kalakasan, hininga, pagkain, inumin. Ngayong panahon, maraming tao ang bedridden sa ospital. Minamahal, pero nasaan tayo ngayon? Nandito tayo, taglay ang kalakasan para magpuri. Kompleto ang ating katawan, mga minamahal. Kalakasan para gamitin natin sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming taong halos walang makain, namamatay sa gutom, mga minamahal. Amen? Pero tayo, napapanisan pa tayo ng pagkain dahil ang Diyos nagpo-provide sa lahat ng ating pangangailangan. So hindi tayo tinitipid ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Sobra-sobrang pagpapala, kagalakan, kapayapaan, pag-iingat, proteksyon, katugunan sa mga panalangin. May mga prayers nga tayo, mga minamahal, na hindi natin hinihingi, pero kusang dumarating. Di ba? Napakaraming blessing nating tinanggap, hindi natin hiningi, hindi natin ipinag-pray, pero kusang dumarating sa atin. Ganun ang Diyos magpala kapag ang puso mo'y tapat na naglilingkod sa Kanya. So ibig sabihin, huwag nating tipirin ang ating mahal na Panginoon. Ibigay natin yung the best natin. Ano ba yung the best mo, mga minamahal? Siyempre, yung the best mo, ibigay mo sa mahal na Panginoon. Dahil hindi mo alam ang bukas. Hindi mo alam kung buhay ka pa bukas, mga minamahal. Habang may panahon pa, habang may pagkakataon pa, mga minamahal, ibigay mo yung the best mo sa mahal na Panginoon. Manggagawa ka, huwag mong tipirin ang ibibigay mo sa Diyos. Ibigay mo ang lahat, mga minamahal, para mapuluguran at maluwalhati ang Diyos. Choir member ka, instrumentalist ka, anong part mo sa gawain? Ibigay mo yung the best mo sa mahal na Panginoon. Amen. Naglilingkod, ordinaryo kang kapatiran, ibigay mo yung the best mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Diba? Dahil ang mahal na Panginoon, hindi po siya nag-expect ng mga bagay na hindi mo kayang ibigay. Take note, mga minamahal. Mga bagay na hindi mo kayang ibigay sa Kanya. Because God knows our load limit. God knows our capacity. Alam ng Panginoon yung kakayahan natin. Minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal. He knows your load limit. He knows your capacity. Alam ng Panginoon kung anong kaya mong ibigay. Yung mga bagay na hindi mo kayang ibigay, alam din ng Diyos. Say amen. Because He is omniscient God. He is omnipresent God. Alam niya kung ano ang kaya mo at alam niya kung ano ang hindi mo kaya. Amen. Hindi nag-expect ang Panginoon na ibibigay mo sa Kanya yung bagay na hindi mo kaya. Dahil alam ng Diyos yun na hindi mo kaya. Ang in-expect ng Diyos, yung bagay na kaya mong gawin, pero hindi mo ginagawa. Yung mga bagay na kaya mong ibigay, pero hindi mo ibinibigay. Yun ang in-expect ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kaya mo namang dumalo ng maaga, pero nalilate ka pa. Di ba? Alam ng Diyos yun na kaya mong dumalo ng maaga. Pero nalilate ka. Hindi mo binibigay yung the best mo sa mahal na Panginoon. Okay lang doon talaga, doon sa mga kapatiran na talagang hindi nila kayang dumalo ng maaga. Alam yun ng Diyos. Alam ng Panginoon na kaya mong dumalo ng Biyernes, ng Miyerkules, ng Linggo. Pero hindi ka dadalo. Alam ng Diyos na kaya mong dumalo. Wala kang may tatago sa Panginoon. May resources ka. May sapat kang kapasidad para dumalo. Pero hindi ka dumadalo, hindi mo ibinibigay yung the best mo sa mahal na Panginoon. Even though na alam ng Diyos na kaya mong ibigay. Yun pang ibig kong sabihin, huwag nating tipirin ang mahal na Panginoon. Ibigay natin kung anong kaya nating ibigay. Minamahal dahil ang Diyos, ibinigay niya ang lahat para sa iyo. Ibinigay niya ang lahat para sa akin. Amen. Grabing blessing, umapo na pagpapala. Hindi ba natin nakikita yun? Hindi ba natin nanonotice kung paano tayong binibless ng Diyos? Materially, financially, spiritually, yung pagpapatawad, yung compassion ng Diyos, yung pag-iingat, yung pagproteksyon ng mahal na Panginoon, umaapaw na pagpapala. Tapos tayo, mga minamahal, umaapaw na mga blessing na ating tinatanggap, materially, financially, tinitipid natin ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag, kapatid. Baka hindi ang pagsisihan natin na tinitipid natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Habang may buhay ka pa, habang may lakas ka, habang may tinig ka, habang kaya mo pang umawit ka, habang kaya mo pang tumugtog ka, habang kaya mo pang ialay ang buhay mo sa gawain ng Diyos, ialay mo, habang kaya mo pang dumalo,
maglingkod sa gawain ng Panginoon. Gawin mo, huwag mong tipirin ang mahal na Panginoon. Dahil, mga minamahal, alam ng Diyos kung anong kaya mong ibigay. Nalulungkot ang Panginoon kapag hindi mo ibinibigay sa Kanya yung mga bagay na alam ng Diyos na kaya mo namang ibigay. Naintindihan po ninyo, minamahal? Ulitin ko po, nalulungkot ang Panginoon sa mga bagay na hindi mo ibinibigay sa Kanya, although na alam niya na kaya mo namang ibigay. Yun po ang in-expect ng Diyos. Yung kaya mong ibigay. Yung hindi mo kaya, hindi yan in-expect ng Diyos. Pero yung kaya mong ibigay, kapatid, hinihintay yan ng Diyos na ibigay mo sa Kanya. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa oras na ito'y awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nawa ang Diyos ay magmulat sa ating puso't kaisipan. Napakahalaga ng ating paglapit sa panan ng Panginoon. Napakahalaga ng ating paghandog sa Diyos. Handog na kaya-aya. Huwag nating tipirin ang mahal ng Panginoon. Kahit kailan, hindi tayo tinipid ng Diyos. Hindi ka tinipid ng mahal ng Panginoon. Abundant blessing. The blessing of the Lord is, mga minamahal, more than enough. Higit pa sa sapat ang biyaya ng Diyos. Awitan natin ang Panginoon. For your mercy never fails me, and all my days I've been held in your embrace. From the moment that you wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. You know, my life, you have been faithful, Lord. Tapat ka sa buhay namin, mahal na Panginoon. Hindi ka nagkulang. Hindi ka nagkulang, mahal na Panginoon. Napakabuti mo sa buhay namin. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Umawit mo tayo lahat sa mga Panginoon. Unawain mo natin ang lyrics. Unawitin ito. Thank you so much for the goodness. Thank you so much for the loving kindness. Thank you, Lord, for the mercy. Thank you, Lord. You are close like Yes, Lord. Hallelujah. I know you was a father. I know you was a man. I believe Umawi kayo sa mga Panginoon. Yes, Lord. all my life you have been faithful. Hindi po sa Tagalog version. Praise the Lord. All my life you have been so good. Hallelujah, hallelujah. With every breath I am able, I will sing of the goodness of God. Mahal kita, Yes, hallelujah. Thank you, Lord. walang hanggan iyong biyayas. Buhay, Oh, God. hawak ko sa iyong pagkat. Mula sa aking pagkulang hanggang sa pag-ibig, awitin ko Sabay-sabay tayong magpuri. Sabay-sabay tayong umawit sa mahal na Panginoon. Ibabot natin ang ating pagsamba sa ating dikilang Diyos. ika'y tapat sa buhay. Thank you, Lord. Hallelujah. Ika'y mabuti magpagdaan. Hanggang ako ay nabubuhay. Awitin ko ang Hallelujah. kabutihan ng Diyos. Hallelujah.
Purihin ka, mahal na Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. 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 Kailan ba di magbabago ang kabutihan mo? Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Purihin ka, mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin, minamahal. Manalangin po tayong lahat sa oras dito. Ipanalangin po natin ang kalakasan na galing sa Diyos. Maunawaan nating lubusan yung standard ng pagsamba sa mahal na Panginoon. Na sa ating pagsamba, tiyakin natin na ang ating handog ay maging kaaya-aya, maging katanggap-tanggap sa Diyos. Manalangin po tayong lahat sa oras nito. Mapagpalang Diyos ang manamin sa langit sa oras nito. Gabi na rito, nagpapasalamat kami sa mga salita mo naming napakinggan sa araw na ito. Na patuloy mong ipinapaunawa sa amin ang kahalagahan ng aming pagsamba, ang pamantayan sa aming pagsambang sukatan sa aming pagsamba. Turuan mo kami ng lubusan upang sa tuwing kami lalapit sa iyong trono at paghahandog ng aming mga handog ay maging katanggap-tanggap ito sa iyo at ito'y magdulot ng biyaya at pagpapala sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, amen, amen. As a point of contact, ipatong po natin ang ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay sa parte ng ating katawang may karamdaman. Sabihin po natin sakit, gumaling, problema malutas sa pangalan ni Jesus. Sa mga webcast viewer natin, ilagay po ninyo ang inyong mga kamay sa mga screen ng inyong mga gadget at kabilang kamay sa parte ng inyong mga karamdaman, sakit sa inyong katawan. Sawayin po natin sa pangalan ni Jesus, karamdaman gumaling, problema malutas sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Leading prayer for beloved, honorable Pastor, Lord of our Sapanas, that is Jesus. Mahabag po kayo sa amin sa oras na ito. Iunat po ninyo inyong mapagpalang kamay sa aming mga ulo. Anumang karamdaman ay gumaling, problema ay malutas. Sa pangalan ni Jesus, cast out right now demons of doubts, demons of pride, demons of carnality, stubborn spirit, poverty is begun, sickness be healed, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, anumang karamdaman, demonyo ng cancer, gumaling ka. Mga panghina, panlupaypay, mga panlalamig, pag-alinlangan, cast out right now. Cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Minamahal, palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. At sa oras na ito tayo po lahat ay tumayo. Itaas po natin ating dalawang kamay. Tayo po lahat ay tumalo ng 3 beses, sumigaw ng 3 beses. Mga minamahal, from the top of our voices, purihin natin at luwalhatiin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. And I love you, there is Lord, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at para po sa ating minamahal na bisita, tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoong Isus. Meron po tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang unang-una ay
pananampalataya. Faith cometh by hearing and hearing by the words of God. Kailangan mong dumalo ng dumalo para magkaroon ka ng pananampalataya. Amen? Yung pangalawa ay godly repentance, heartily devotion unto the Lord. Yung pagsisisi na hindi galing labi lang, kundi pagsisisi ka ng paghinulsol nga gikan sa imong kasing-kasing. Yung pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ikaw ay ilulubog sa tubig, kagaya ng mahal na Panginoon, nang siya nag-edad ng 30 years old, siya po'y pumunta kay John the Baptist at doon po siya tumanggap ng binyag sa tubig, mga minamahal sa Jordan River. At ang pang-apat ay bautismo sa magitan ng banal na Espiritu Santo. So tayo po'y manalangin, sumunod ka sa aking panalangin, taas mong iyong dalawang kamay, pikit mong iyong mata. Sabihin mo, mahal na Panginoong Jesus, ako po ay narito sa iyong banal na harapan. Ako po ay nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan, mula sa aking pagkabata hanggang sa oras nito. Panginoong Hesus, tinatanggap kita na aking Diyos, Hari at aking tagapagligtas. Panginoong Hesus, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay kasama ng aking buong sambayan. Amen and amen. Kami po manalangin para sa iyo. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat sa oras nito. Dalangin namin, Panginoon, aming kapatid na tumanggap sa iyo. Kahabagan mo po siya, mahal na Panginoon, bigyan mo po siya ng pagkakataong makilala ka, mapaglingkuran ka, at maranasan niya, Panginoon, ang mga bagay naming naranasan mula na naglingkod kami sa iyo. Isulat mo ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng kanyang buong sambayan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Kylie po, pwede na po kayo makabalik sa inyong mga kinaupuan. At aking binibigyan buong pagkakataon para po sa ating announcement kay Lee at the beloved brother Joshua. Amen. Praise the Lord. My brother shout, praise the Lord. Purihin dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved preacher, Kuya Jojo Abad, sa pagdala po ng banal na mensahe ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen. Lahat po ng mga pinagpalang Kristiyano magsabing, praise the Lord. Amen. Bago po tayo magpatuloy mga minamahal, tayo po po ikukuha ng ating special love offering. Handog po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tayo po idadako sa panalangin mga minamahal kung atin na mo binibigyan ng buong pagkakataon ating beloved brother John Harold Francisco. Praise the Lord. Tayo po lahat ay tumayo mga minamahal sa pagpanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pagpalain niyo po ang bawat nagbibigay ng kanilang special love offering, Malapanginoon. Malapanginoon, pagpalain niyo po sila, bigyan niyo po silang mga pagpapalang, special Malapanginoon. Nawa Malapanginoon, ang mga special love offering na ito, Malapanginoon, ay magamit sa iyong banal na gawain, bilang pagpapalago sa iyong banal na gawain, Malapanginoon. Ito po ang samot na langin sa pangalan mo, aming Malapanginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Puri pinakamamahal na Panginoong Kristo. God bless po sa ating mahal na kapatid. At mga minamahal, praise the Lord. At first and foremost, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay nauukol lamang sa ating dakilang Diyos. At ako po nagpapaabot ng dobleng pagbati at paggalang sa ating minamahal magulang, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang ating mahal pastor, beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Shadow Almeda, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Amen. At tuloy-tuloy po mga minamahal ang ating banal na gawain. Ito po'y meron po tayong 3 times a week, mga minamahal na schedule of services. Araw po ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Sa araw po ng Miyerkules, mga minamahal, ito po'y nagsisimula ng alas 4 ng hapon at ito po'y nagtatapos sa alas 8 ng gabi. Sa araw po ng Biyernes, mga minamahal, ang ating pong overnight service. Ito po'y nagsisimula ng alas 10 ng gabi at tayo po'y natatapos sa alas 3 ng madaling araw. At sa araw po ng Linggo, mga minamahal, katulad po nito, mga minamahal, ito po'y nagsisimula ng alas 10 ng umaga at tayo po'y nagtatapos sa alas 3 ng hapon. At ipagpaumahin niyo po mga minamahal, tayo po'y medyo lumagpas sa oras mga minamahal. Gawa nga po mga minamahal, hindi po natin mapipigilan ang pagkilos ng banal na presensya natin pinakamamahal na Panginoong. Andito din po natin kayang madiliin mga minamahal ang banal na mensahe na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong. Amen. At ang ating pong Jesus Miracle Hour, ito po'y araw-araw mga minamahal, from Monday to Sunday, except po
sa Wednesday sapagkat mga minamahal, meron po tayong conflict of services mga minamahal sapagkat ang ating Jesus Miracle Hour, ito po mga minamahal nagsusumula ng alas 7 ng gabi at nagtatapos ng alas 8 ng gabi. Ito po ay isang oras mga minamahal ng ating banal na gawain sa YouTube and Facebook live stream. At kung kayo po mga minamahal naman ay online sa inyong mga Facebook and YouTube accounts, mga minamahal, huwag niyo pong kaliligtain na ito po ay i-share sa inyong mga FB friends, sa inyong mga YouTube account, mga minamahal. Sa pamamagitan po ng ating pag-share, mga minamahal, ating pong sinishare po mga minamahal ang ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen? At kung wala na po tayong mga karagdagan ng mga anunsyo magmula po sa ating mga beloved preachers, at ating pong beloved sisters, information mga minamahal, praise the Lord. At tayo po lahat ay mag-ingat mga minamahal sa ating pong pansamantalang paghihiwalay, mga minamahal sa lahat po ng mga magmamaneho, amen, sa kanilang mga kanya-kanyang mga sakyanan, amen, mga sasakyan, mga 4 wheels, 2 wheels, 3 wheels, vehicle, mga minamahal, kayo po ay mag-ingat, mga minamahal, amen. We love you in the Lord, but our dearest Jesus loves you more. Wag mo natin kaligtain mga minamahal, wag po tayong mag-absent, bagkus mga minamahal, tayo po'y magdala ng kaluluwa sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At tayo po'y dadako mga minamahal sa ating closing prayer. Bigay po natin ng buong pagkakataon sa ating beloved prayer warrior, beloved Kuya Ricardo Arong. Praise the Lord. Tayo po lahat, mga minamahal, ay manalangin sa ating pong pansamantalang paghihiwalay. Praise the Lord. Mapagpalang ang Diyos ng kaprihan sa lahat, Diyos ng may likha ng langit at lupa. Marami-rami salamat, mahal Panginoon Jesus, sa matagumpay naming panambahan sa hapong ito. Mula pa kanina umaga hanggang sa mga oras na ito, marami-rami salamat sa iyong banal na presensya na dama namin. Hallelujah. Maraming salamat, mahal Panginoon. Mula pa MC Joyful Song, Solemn Song, pagbibigay ng 10 bagit mga testimonies. Maraming salamat. Higit sa lahat ang ebanghelyo na kaligtas sa aming napakinggan. Sa aming pangsamantalang paghiwalay, hallelujah, samahan mo kami, ingatan mo kami sa mga sasakyan, sa mga pagtuwid. Ihatid mo kami ng malulahati sa aming kanya-kanyang tahanan at ibalik mo rin kami sa banal na gawain sa araw ng banal na gawain sa iyong banal na ubasan. Hallelujah. At muli ka namin sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. At sa una pa rin talang Pastor Evangelist Will Estrada sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.